Here we go! So magandang araw po sa lahat ating viewers, client, and mga subscribers. So ngayong araw guys, nandito naman tayo sa Cromax Body Repair and Shop Center, no? So dito guys, kay Cromax is nasusunod dito is yung mga buyer. Kumbaga, hindi siya mismo display center. Dito guys is upon request. Halimbawa may request yung mga client na gustong ipabuong unit. So yun ang ginagawa nila. Kaya dito mga kaibigan, is ano talaga kailangan dito is budget na tutugma sa gusto mong unit, no? Halimbawa, let's say hammer na automatic, so kaya nilang buuin yan. Mamaya may mga papakita tayong unit sa loob na nire-request ng client na ngayon is ongoing project na nila. So usually daw ng mga client nila dito is OFW or galing ng ibang bansa, kaya or galing ng mga probinsya. Kaya ngayon guys is bibigyan ko kayo ng idea kung anong mga meron ditong unit sa loob, no? Pero bago yan guys is ide-demo ko muna sa inyo kasi meron sila ditong pambentang Tamiya, no? So ito guys is ngayon pa lang mabablog yung Tamiya nito. And ang kagandahan dito guys sa Tamiya na to is mapapansin nyo naman yan, oh. So may trophy yan, no? May award. So ito guys, hindi lang mismong unit yung bibilihin mo, pati presyo nung mga trophy na nakuha nila. Kumbaga, hindi ka naman mananalo na best in Tamiya kung basta-basta lang yung unit or basta-basta lang yung specs ng unit natin. So ito guys is mapapansin nyo yung presyo is tugman-tugma kung gaano kaganda yung ating unit. So hindi siya ganun kamahalan tulad ng ina-expect ng ating mga viewers, pero ito na, ibibigay ko na yung presyo nito pag after na maikutan natin. Okay? So ito guys, etong Tamiya na to is Toyota 4K yung makina. So brand new yung gulong, brand new rin yung mags. Estimated pa lang guys sa kanyang mags at saka gulong is nasa 40,000. So mapapansin nyo yung kanyang award is best Tamiya 15 inches. So yan guys is I think yung mags kasi niya is 15 inches. So malamang sa yung may pinakamagandang pitted na na disenyo ng 15 inches ng nanalo sila, no? So last lang to guys, last October 28 I think nung napalaban sila dyan sa Tagaytay area. So maraming Tamiya na kalaban nila dyan, mga galing Batangas, Cavite, Alapan, tsaka ito mga Malagasang. So ito guys is isa rin sila sa nanalo. Then best in Islam Tamiya. So ibig sabihin guys, sila yung nanalo sa pinakamababang ground clearance ng Tamiya. So maraming Tamiya guys na mababa talaga yung ground clearance. Yun nga lang, usually kasi dyan mababa yung ground clearance sa side, pero pagdating sa front area mataas. So dito guys kay Cromax, yung nabuo nilang unit, so yung nabuo po nilang unit dito is kung ano yung ground clearance sa side, so yun din yung ground clearance niya dito sa kanyang bumper. So kaya sila yung nanalo na Best Islam Tamiya ngayong 2023, no? And eto guys, ang lang dito, ang hindi lang brand new dito mga kaibigan is yung chassis niya, tsaka yung makina, then yung kanyang mga pangilalim, no? Yung kanyang under chassis, syempre Japan surplus yan. So mas maganda naman kasing ginagawa kapag mga owner is Japan surplus kumpara sa mga brand new na under chassis like ng mga hydrovac, differential. So mas matitibay kasi yung mga Japan surplus. So yun yung nila, kasi sila nga yung nagbubuo, nagre-restore, nagre-rebuild. So sila yung nakakaalam kung ano yung matitibay na parts na kinakabit sa unit natin. So pagdating dito guys, kay Cromax na unit na to, so wala ka talagang duda kasi sila mismo yung nagbuo ng unit, no? Sila yung namili ng parts. Usually ng parts dito, lahat ng all accessories dito guys is brand new. So yun nga, pirenesyohan natin yung kanyang mags, tsaka gulong is ranging 40,000, no? Then yung mga shackle niyan guys, so bagong buo lahat yan. Ito, brand new surplus pala, sorry. Yan, brand new surplus yan. Okay? No? And ang kaha niyan guys is bagong buo talaga. Yung buong kaha niyan bagong buo. No? Yan. So mapapansin mo, ground clearance sa harapan, ground clearance sa gilid,
kulay ng mugs, pati pintura, pati tawag dito, lapad ng gulong. So napakaganda, napakakisig, no? Naka 4 stud yan mga kaibigan. And size ng gulong yan 15 inches by 9 inches, no? So ganong kalapad yung kanyang gulong. Kaya mapapansin mo, naka-squad yung kanyang gulong dito sa front area. Yan. So, yan pa lang guys, mapansin mo, may presyo na yung dating ng unit natin. So, maraming tayong binebenta na Tamiya, pero usually kasi hindi pa awarded. So, mas maganda yung Tamiya nanalo ng award. So, ito guys, hindi pa to nabebenta sa iba. Kumbaga, bago umbuo nila, tapos nilaban muna nila. No? So, mas maganda kasi yun eh. Pag nanalo ka ng Best in Tamiya, so, I think, talagang may quality yung unit mo, no? Unlike ng basta-basta Tamiya lang na mabibili mo na wala pang award, so mas mababa ng konti yung presyo. Okay? So ito guys is made by Pure Stainless. Yan, Pure Stainless. Usually naman talaga, lahat ng Tamiya natin is Pure Stainless, no? Papansin mo yung kanyang upuan, yan. Bride Lomax po yan. So pag Bride Lomax original po yan, is ranging 30,000 yan mga kaibigan. Naka racing seat. So dun pa lang, mugs pa lang at saka kanyang upuan racing seat is kulang-kulang na siya ng 80,000, no? Okay, so ito guys is 30,000 tsaka 40,000. So ranging 70,000 na. So yung pa lang mga kaibigan, talagang presyuhan na ito, talagang makikita mo na quality talaga. Okay? Yan, din flooring stainless, all body stainless, all accessories are brand new. Yan. Simula headlight, no, wirings, so lahat po 'yun bago. Then usually dito guys, syempre yung mga steering assembly, syempre ito guys is surplus po 'yan. Okay? Yan. Then ito guys is top down, no? So pag binili niyo 'to mga kaibigan, is na po 'to, naka-rehistro na rin po siya, no? Kasama na po yung registration diyan. Okay? Even po yung headlight, taillight, so brand new po lahat yan. Kaya wala kayo talagang worry dito. And ang kagandahan dito guys, sila mismo, no? Si Cromax mismo talaga ang bubuo nito. Hindi siya pa-display lang or what. So sila talaga po mismo ang nagbubuo ng unit. So yun yung malakang advantage ni Cromax dito mga kaibigan. Pagdating dito sa isang unit natin na Tamiya na to. And yun nga, awarded po yan. So 2 trophy ang nakuha niya. Ito, pakita natin. No? So 2 trophy po yan. Best Islam, so ibig sabihin sila yung may pinaka-lowered na Tamiya. Nung dinala doon, maraming lowered. Pero hindi kasi pantay ang lowered sa harapan, tsaka sa body. No? Yung ground clearance ng bumper at tsaka ng body. Magkaiba po kasi yon. Yung iba, lowered dito sa side. Yan, lowered dito. Pero pagdating sa front area, mataas naman yung yung bumper. So hindi po yon. So ito napagbasihan, Best in Islam. So ibig sabihin, pantay. Sila yung may pinakamagandang fittings na pantay yung kanyang ground clearance na mababa. Okay? Then, Best in Tamiya 15 inches. So usually kasi ng Tamiya natin is 13 inches yung mugs tsaka gulong. So ito sa atin guys, 15 inches. So mas mahirap buuin yung ganitong klase. Kasi usually makikita mo yan, pag hindi pantay ang pagkakagawa niyan, sasabit yan mga kaibigan. No? Sasabit siya sa fender. Okay? So even ito guys, papansin mo naman, papansin mo brand new yung ating line ng ating brake. Yan. And yun nga, mga pangilalim lang na ito guys, yung ating surplus. So angat natin ang bahagya. Angat natin yung trophy, baka tamaan ng hood. Yan. So dito pa lang guys is ito kasi pwede mo ulit isabak ng car show. No? Pwede mo ulit isabak ng car show yan kasi nga may trophy na eh. So imposible na hindi ka mananalo pag ito yung bitbit mo. No? So last few nights nagbukas ang Bermosa, galing sila doon kahapon. So sabi, pinagkakaguluhan talaga to. So talagang pagkakaguluhan talaga to. Kasi ang ganda ng unit. Yan, patulong lang ako kay Bossing. Yan, ito is anak ni Boss Adel. Siya yung may-ari natin Tamiya. Bossing! Shoutout! Yun o. So ito, mapapansin mo mga kaibigan, air filter, so bago yan. Linya, no? Bago yan. Lahat ng wirings, bago. Mga bossing, yan o.
Lahat ng wirings natin, brand new, no? Ito lang, yan, mga surplus yan. Hydrovac, surplus. Itong ating carburetor, surplus. Pero condition po yan, no? Yan ang maganda dito kasi hindi natin naman makukuha lahat ng all brand new yan. Kasi sabi nga ni Bossing kanina, ni Boss Adel, mas matibay kasi yung ibang surplus, Japan surplus, compare mo sa mga brand new ngayon. So mas maaga silang bumibigay compare mo sa mga Japan surplus. So mas pabor sa kanila na gamitin yung Japan surplus bukod sa nare-repair is mas matibay po siya. Okay? So headlight, bago rin. No? Yan. Plate number niya mga kaibigan, DSE937. So coding nito is Thursday. May maliit na ano dito, may maliit na tawag dito, fog light, then bull bar, stainless yung kanyang ano, front bumper. Yan. Oh, napaka-forma mga kaibigan. So presyohan na natin. Magkano ba ang presyo na ito Santo? So presyo na ito mga kaibigan is only 350,000. Negotiable pa ng bahagya, no? Yan, sabi ni Bossing, negotiable ng bahagya kasi konting-konti lang naman yung ano nito talaga. Hindi natin pwedeng ibaba ng todo kasi medyo malaki yung ginastos talaga dito sa Santo. So ito guys, yung kanyang stainless pala, so banggitin natin. So yung stainless niya is 1.8 yung kapal, no? 1.8 yung kapal. Bossing, ano ba yung mas manifest sa 1.8? 1.5 na usually yun yung ginagamit. So, okay, pag ordinaryong Tamiya or hindi tayo pamilyar sa kapal ng ng stainless na ginagamit, so yun usually guys is 1.5. So mapapansin natin pare-pares lang yung Tamiya, pero ito guys kasi yung kanyang ginamit na stainless dito is 1.8, so mas makapal po siya. Then ito guys is high grade yung ginamit na stainless. Kasi ito is dalawang klase din yung ating stainless. Isang 202 at saka isang 304. So ito guys yung ginagamit dito guys is 304. So pag sinabing 202, so yun yung low tech ng ating stainless. So pag sinabing naman 304, ito yung high grade. Kumbaga dalawa yung presyo, no? Mas mahal yung presyo niya compare sa ordinaryong stainless, no? So wala talaga tong tendency na kakalawangin. Yan, so yun yung the best doon, no? Kaya yung presyo niya na 350,000, talaga namang panalong-panalo ka na doon, no? Mahihiya ka na talaga tumawad noon. Pero sabi nga ni Bossing Adel, so pwede pa naman tumawad, madali naman daw pag-usapan yan. Kumbaga, eto kasi nga guys, is winner na winner ka na, no? Kaya sa ating mga buyers dyan, so may contact number naman yan dito sa kanyang windshield. So nilagay, no? So eto guys is hindi lang etong unit na to yung binebenta nila, maraming unit dyan sa loob. Pero usually kasi dyan guys is made to order na. Ito na lang isang to tinatapos nila, pero bossing nga tong tinatapos na to na Bigfoot. Ha? C240 magkano presyo? 280,000. Ayan, pure stainless pati flooring. So yan. Halos 2 piraso lang yung nagawa nila ngayon ng mga unit. Pero mapapansin mo, tambak ang unit sa loob. Made to order na yan. Ibig sabihin, naka-order na po lahat yan. Tinatapos na lang po nila. Kaya ito, napakaswerte natin is talagang meron ng finished product. No? May finished product ng Tamiya. Isa pa lang to. And ito guys, yun nga, nanalo siya dito. Ito yung event ng car show. Pwede nyo panoodin kay CB Media. I think nandun yan. No? Bumper to bumper car show Tagaytay 3. Yan, so last November 28, 2023 lang to naganap. So wala pa isang buwan kasi ngayon is November pa lang, no? November 19. Kaya winner na winner to. So makakakuha ng Tamiya kung may mga car show sa lugar nyo. So pwede nyo tong ilaban. And same time guys, kung sakasakali na manawa kayo sa isang to, pag binenta nyo, sigurado yung presyo kasi mapapanood nyo naman sa akin yung specs. Pwede nyo rin explain yung specs nito dun sa makakabili, no? So pagpalagay natin nga yung kanyang mags tsaka gulong 40,000, no? Then pinakamakapal na klase ng stainless 1.8, no? Pag ginagamit sa mga owner type jeep, so ito yung pinakamagandang klase 1.8, so makapal siya. And racing seat, Bride Lomax, ito guys is ranging 30 to 40,000, no? So dun pa lang
mapansin nyo, may presyo na talaga siya. Kaya yung unit natin is winner na winner ka pag nakuha mo to ng halagang 350,000. Kaya eto, kung kayo po is nag-a-attend lagi ng mga car show, hindi ka nagagastos, ipapasok mo na lang to sa car show. Okay? So, yun lamang mga kaibigan. Pwede nyo kontakin si Bossing Adel. Ito yung contact number nila. So, bukod dito mga kaibigan, nagbubuo sila ng unit. So, pag sinabi nagbubuo ng unit, kung ano yung request ng customer, nasan man kayong lupalop, basta willing kayo maglabas ng pera sa napag-usapan na presyo, is pwede kayo makipag-transaction sa kanila. Bossing, may isa pa pala. Napansin ko, ibang klase yung windshield. Blue lens, no? May nakukuha pa ba ngayong blue lens? Okay, eto pa pala, ang maganda pa pala dito sa isang to, rare mismo talaga, no? Yung kanilang windshield, no? Wala kang makukuha. Wala po tong tint. Ito po talaga is naka blue film. So, siguro may makukuha ka pa rin nito, pero sobrang mesyol na. Sobrang mahal na pati ng presyo. Yan. So, mapansin nyo, ang windshield ngayon, usually mga white. So, eto mapansin mo. Kala mo naka-tint, no? Diba? Naka-blue lens lang po yan. So, yan talaga yung pinaka-rare sa isang owner na hindi mo na basta-basta makikita sa mga ordinaryong owner, sa mga Tamiya. Kaya, eto is panalong-panalo na. Okay, 350,000. Winner na winner to. So, silipin lang natin ng bahagya. Mamaya, so next episode natin, silipin natin bahagya kung ano meron dito kay Chromax. Okay? So, yun lamang mga kaibigan. Thank you, and God bless you all. Bye-bye!